Yeah, Lord, we honor you, Lord. Binuburi ka namin, O God. Sinasamba, O Lord. Itinataas ka namin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Makaupo na po ang bawat isa. Tayo awit sa ating Panginoon. Song of Redeem. I will sing a song of heaven to the one who is seated on the throne. We lift my voice, singing, worthy is the Lamb that was slain. I will sing. Been set free, and I will sing the song of the redeemed. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Minsan pa I will sing a song of heaven to the one who is seated on the throne. I will lift my voice, singing, worthy is the Lamb that was slain, and I will sing the song of the redeemed. The price was paid, by His blood I've been set free, and I will sing the song of the redeemed. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing a new song. Sing a new song to the Lord. Let the nations see that our God alone is wonderful. Every day His people shout, the Lord has saved. Sing Jesus, Jesus, Savior of our nation. We proclaim your praises, your name be lifted high. And Jesus, Jesus, Savior of our nation. Oh, we see the Lord be lifted high. Minsan pa, sing a new song. Sing a new song to the Lord. Let the nations see that our God alone is wonderful. Every day His people shout, the Lord our Savior. Jesus, Jesus, Savior of our nation. We proclaim your praises, your name be lifted high. And Jesus, Jesus, Savior of our nation. All will see the Lord be lifted high. All will see, and all will see the Lord be lifted high. At sumasin tayo lahat, wala tayo maayos sa ating Panginoon. Thank you for the cross. You live the life that I
I should have lived. You lay like that I should have died. Bring my sin so you could forgive. And God in my place was crucified. Thank you for the cross. Thank you for the cross. It was the power raised me. Thank you for the love you give my Savior in my place. I'm singing thank you, oh Jesus, thank you for the cross. Once again, it's the life that I should have believed. You lay like that I should have died. Bring my sin, for you to forgive. God in my place was crucified. Thank you for the cross. It was the blood that saved me. Thank you for the cross. It was the power raised me. Thank you for the life you give my Savior in my place. Sing thank you and thank you for the cross. It was the blood that saved me. Thank you for the cross. It was the power raised me. Thank you for the life you give my Savior in my place. I'm singing thank you, oh Jesus, thank you for the cross. We samba, purihin natin ating Panginoon. We glory, oh Jesus, hallelujah. Oh Panginoon, pinupuri ka namin, oh God, Jesus. Patuloy tayong mawit sa ating Panginoon. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. And I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak. Just want to speak the name of Jesus.
Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, what's your name? Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, God. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Peace ang baburi natin ang Panginoon. We glorious. O Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Jesus, 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 Jesus. Pinakadakilang pangalan sa lahat. Ang Alpha at ang Omega, pasimulat ang katapusan. O Panginoon, tunay ang lahat ng inyong nilalang ay dapat magpakumbaba sa inyong banal na paanan. O every knee should bow down, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord forever. O ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Hallelujah, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Hallelujah. Tunayan na ang pinaglilingkuran natin, hallelujah, ay may pangalan na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Sa kanyang pangalan lamang, amen, ang lahat ay pwedeng maligtas. Hallelujah. Wala nang iba. Amen. Hallelujah. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him alone. Amen. Palakpakan natin ang ating tagapagligtas. O Panginoon, salamat sa ginawa mo doon sa krus. Salamat sa makapangyarihan dugo mo na ibinuhos mo para sa amin. Hallelujah. Dumako tayo sa panalangin ngayong gabi. Iangat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Dumaing tayo sa Diyos na buhay na magpakailanman. Hallelujah. Panalangin din natin ang mga prayer requests ng ating mga kapatiran dito. Hallelujah. Kaligtasan ng kanilang mga, hallelujah, mag-anak. Patuloy natin ipanalangin ang bawat miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Hallelujah. Sila'y maligtasan. Amen. Hallelujah. Mapalaya, mabago. Makasama nating naglilingkod, nagpupuri sa Kanya dito sa Kanyang tahanan. Amen. Bawat pamilya representado rito ngayong gabi. Ganun din, panalangin natin. Hallelujah. Ang mga backsliders, amen, magbalik loob sa Panginoon. Si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, Joseph Santos, Yuri Margalio, amen, hallelujah. Palayain sila ng Panginoon. Ganun din, alam mga nakakulong, si Brian San Agustin, Leggy Alarcon, Aladin Solang, Johnny Moya, pati na ang kanilang mga pamilya kagalingan. Amen. Hallelujah. Sa mga karamdaman, panalangin natin si Ira May Caracas mula sa epilepsy. Hallelujah. Patuloy natin ipanalangin Sister Eunice, amen, ang kanyang tuhod, kompletong pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Panalangin din natin, amen, Sister Rose Cruz, hallelujah, bukol sa matres, amen, hallelujah, maging negative nawa ang susunod na test. Ganun din, amen, hallelujah, may mga cancer, hallelujah, si Sister Nida Paracel, Malaluan, Arnel Cansana, Adela Digman, amen, panalangin din natin Sister Michelle
Olson sa Tempe, Arizona, USA, asawa ni Pastor Mark Olson, amen, pagalingin ng Panginoon. Ganun din, si Olivia Santos Apostol, nangangailangan ng kidney transplant, amen, hallelujah, bigyan siya ng himala ng Panginoon. Ganun din, hallelujah, si Veronica Mallorca, komplikasyon sa puso, ganun din, may mga, hallelujah, high blood pressure at diabetes, panalangin natin si Brother Antona at Senil Layugan Sr., Alison Masechura, June Pedronian, amen, Brother Jefferson Pascual, hallelujah, ganun din, hallelujah, si Edwin de Guzman, palayain at pagalingin ng Panginoon. Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, panalangin din natin, hallelujah, amen. Si Linda na Inge, hallelujah, nanay ni Pastor Johnny na Inge, hallelujah, pagalingin ng lubusan ng Panginoon, pati na rin siya mula sa high blood pressure. Amen. Panalangin din natin, hallelujah, si Adelina Samudio, kompletong kagalingan mula sa stroke. Ganon din si Annie Macandog, Lilin Gleo, Irene Nardo Bautista, Brother Henry Escobido, Merly Dalipe, Sandy Riondanga, Leo Quintana, Danilo Paner, ligtas at pagalingin ang mga ito. Hallelujah. Ganon din, panalangin natin si Pastor Frank, hallelujah, nasa ospital, pneumonia, amen. Panalangin natin, hallelujah, amen, isa pang pastor, hallelujah, sa Taiwan, Dexter Acope, I believe, hallelujah. Ganon din si Pastor Julius Setiar, ang kanyang anak, hallelujah, nadali ng norovirus, amen. Doon sa Taiwan, malamig doon ngayon, active yun. Panalangin natin na pagalingin sila ng Panginoon. Ganon din, si Pastor Tony Tino, Erning Villasis, Pastor Ricky at Emily Cordero, Sandy Malinaw, amen. Sister April Garcia sa Lawag City, mula sa stroke, ibangon ng Panginoon. Ganon din, si Pastor Tom Payne sa Gallup City, New Mexico, USA. Panalangin si Brother Joseph Layugan sa PNP training sa La Union. Hallelujah, pagyan ng kalakasan, pabor at tagumpay ng Panginoon doon. Ganun din ang mga businesses ng mga kapatiran dito, pagpalain lubusan ng Panginoon, gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Sino rito dumalo kayo, may pangailangan sa inyong puso at buhay? Amen. Nakikita ng Panginoon yan. Manampalataya tayo. Ganun din, amen. Sa ating daughter churches, hallelujah, sa Cainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol. Hallelujah, sa Angono, Pastor Ace at Grace de la Cruz. Sa Binangonan, Pastor JM at May Mirasola. Ganun din bawat fellowship church natin sa mga bayan at lungsod ng Pilipinas. Mula Hulo hanggang Apari, bigyan tayo ng revival. Maraming ani ng kaluluwa. Amen. Dito sa Pilipinas, sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan De Cepida ng Mandaluyong. Panalangin din natin ang mga district leader natin, lalo ang Lucena City, amen, si Pastor Ernie at Elaine Rente, naghahanda sila sa Bible Conference next week sa Monday. Panalangin natin na ito'y maging matagumpay. Maraming mga iglesia ang matanim, amen. Ganon din ang ating Mother Church at Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Connie. Pagalingin ng Panginoon, hallelujah. Ganon din ang bawat fellowship leader natin sa mga bansa, sa pangunguna ni Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA. Amen. Ang mga misyonero natin sa Thailand, sa Laos, sa Cambodia, sa UAE, Indonesia, Taiwan, hallelujah, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Myanmar. Ganon din sa India. Panalangin natin ang China, bilyong-bilyong kaluluwang naroon, maligtas nawa. Ganon din, amen, ang bansa ng Ukraine, sa bigyan na ng kapayapaan ng Panginoon, lalong-lalo ng Israel, para makabalik na si Pastor Jonathan at Mel Pascua. Hallelujah, pagpalain sila ng Panginoon. Hallelujah, dahil sa kapayapaan na dadali ng Panginoon Diyos doon. Ganun of course ang bansang Pilipinas. Panalangin natin si Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, iligtas sila, palayain, amen, kanilang mga pamilya, bawat government officials natin, amen, para mapangunahan ng ating bansa na matuwidan. Ganun din of course ang mayor natin dito sa Pasig, si Mayor Vico Soto, na siya ay palakasin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo mananalangin ng sabay-saban sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Topper sa panalangin. Tumawag tayo na may papurit pa sa salamat. O Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat ikaw ang amin, Jehovah Jireh, Panginoon, na tinagpo mo ang aming mga pangangailangan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tinatawagan ka namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, bawat membro na hindi ligtas, Panginoon, kahabaga mo, palayain kalagin niyo ang kadena ng Diablo. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ganun din, hallelujah, ang kanyang pagpapagaling sa may mga karamdaman, o Diyos. Sinasaway namin ang cancer, sinasaway namin ang mga tumor, pinalalayas namin sa aming mga katawan, pati na ang diabetes, high blood pressure, sakit-sakit ni Panginoon, stroke. Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hingahan mo kami, Panginoon, bigyan ng revival dito, Panginoon, sa buong Pilipinas, sa mga bayan at lungsod ng mga bansa. Bigyan mo kami ng maraming bunga, o Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat, kami po pinupurit, sinasamba, itinataas ka po namin, O God, sa gawain ito. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, O God, at dakilang Ama, Panginoon, na ang anak mo na si Jesus, ikaw po magbigay, Panginoon, O God, ng malinis na puso, Panginoon, malinis na isipan, Panginoon, O God. Ang iyong mga salita, Panginoon, O God, ay magbunga sa aming mga buhay, Panginoon, O God, at itinataas sa iyo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, O God, ng mga naririto, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng himala palalo, Panginoon, O God, sa amin, Panginoon, at ganoon rin po, Panginoon, na may mga sakit karamdaman na nabanggit sa pulpitong ito, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga katawan, Panginoon, O God, sa pangalan mo, Jesus, at ganoon rin po ang aming mga maririnig na salita, Panginoon, O God, anointing kay Pastor Mel, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa kanyang buhay, ganoon rin po, kumilos, Panginoon, sa bawat isa naririto, Panginoon, O God, uwi kami, Panginoon, O God, na babaguhin niyo pa po lalo, Panginoon, O God, at ikaw'y magbibigay ng kagalakan sa amin, Panginoon, ganoon rin po, Panginoon, magka-revival, Panginoon, O God, hindi lang dito sa church na to, ganoon din po, Panginoon, sa bansang to, Panginoon, ikaw ang makilala, Panginoon, Diyos na buhay, Panginoon, O God, at ito po, Panginoon, O God, ang aming panalangin sa iyo matamis, mga Panginoon, pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating midweek worship. Salamat kayo naririto. Tayo po'y magkamayan ngayong gabi habang inaawit natin, This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the Lord that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. Amen. Muli, welcome po sa ating church, The Door Christian Fellowship. At ngayong gabi, tayo po ay darako sa ating mga announcement o mga paalala. Bago yon ang ating pastor, si Pastor Mel, ng kanyang may bahay, Sister Alicia. Kung meron po kayong mga katanungan, gusto nyo pong maipag-pray, pwede nyo pong kausapin ang ating pastor. At meron din siyang number sa likod. Kung gusto nyo po siyang i-text, hindi siya mapupuntahan, medyo nahiya kayo, pwede nyo po siyang i-text. Nandun po ang kanyang number sa flyers sa likod. At ngayong gabi, darako tayo sa ating announcement. Amen. Tandaan po natin, meron tayong gawain sa Sunday. Every Sunday morning, nagbubukas ang ating gawain o ang ating pinto para sa pananalangin ng alas 8 ng umaga at para sa pananalangin at ganoon din sa alas 9 naman po ang ating Sunday School. Amen. Pinag-aaralan po natin ngayon dyan ang history ng ating fellowship at alas 10 naman po ng umaga ang ating gawain. At sa gabi naman po ay 5:30 nagbubukas ang ating church para sa pananalangin at 6:30 naman po sa ating praise and worship. Amen. At bukas po ang ating iglesia para sa gustong manalangin Monday to Friday, kahit Sabado. Amen. Kausapin nyo lamang po ang may mga susi para pagbuksan po kayo ng pinto. Amen. At sa mga kabataan, every Friday meron tayong youth fellowship bukas. Alas 7 po yan ng gabi at meron din pagkain. Mag-imbita kayo ng mga klase nyo. Masaya yung ginagawa natin doon. Amen. At same time, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Kung gusto mong magpagamit sa Panginoon, amen, pumunta at lumago, pumunta kayo ng Friday, 7 p.m. At sa darating na February 15, ang ating Couples Fellowship, sa darating na Sabado, para sa mga couples, welcome po kayo dito, punta po kayo. At mag-aaral tayo hindi lang yon, mag-aaral din tayo ng salita ng ating Panginoon para mapalakas ang ating relasyon, hindi lang sa ating asawa, kundi relasyon natin sa ating Panginoon. At sa mga kabataan din, pwede kayong sumama
sa darating na February 22. Amen, ang ating 180 jam sa Binangonan, siguro aalis ng maaga, alas 3 siguro nandito na kasi alas 4 daw ang gawain doon. Pwede po kayong sumabay sa service sa van. Amen. Dito po ang meet up sa ating church. Suportahan po natin ang ating daughter church sa Binangonan. At gayon na rin sa mga kabataan ulit, sa darating na April 16 at 19, meron po tayong youth boot camp. Sumama po kayo dito, na may mababago sa inyong buhay. Ganyan po ang nangyari sa akin at sa mga kabataan dito. At hindi po yan libre, meron po yung bayad, 1.5. At gusto rin po mag-sponsor, Nagalante, pwede po kayong mag-sponsor sa mga kabataan. At kung wala na po ako nakalimutan, meron pa, sa May 28 hanggang 31, meron Malaysians Rally. Kung gusto nyong pumunta ng Malaysia, sumama sa gawain, pwede po kayong sumama. Pamasahe lang po ang bayad. Amen. Tanong nyo na lang po kay pastor kung magkano po ang halaga na ibibigay. Kung wala na po ako nakalimutan, darako na po tayo sa ating pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Praise God. Muli po, welcome sa ating pagsamba sa gabi ng Huwebes. Praise God. Kailangan nating alala ang presensya ng Panginoon kahit nasa gitna ng linggo. Hallelujah. Amen. Sobra stress. Amen. Hallelujah na binibigay ng mundo sa trabaho. Hallelujah. Sa traffic. Amen. Hallelujah. Amen. Sa mga gagawin natin sa araw-araw. Praise God. Meron tayong gawain sa gitna ng linggo katulad nito para tayo ay ma-refresh. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Makabalik sa kasariwaan at makatama ng kalakasan. Praise God. Okay? Sa mga mag-aasawa, tandaan nyo bukas, mga lalaki, ay Valentine's Day. Huwag nyo kalimutan. Praise God. Amen. Hallelujah. Treat your wife really good. Amen. Hallelujah. Tratuhin nyo yung mga asawa na hallelujah, maganda. Amen. Hallelujah. At pasayahin. Amen. Sa paminsan-minsan lang naman yan sa isang taon. Amen. Hallelujah. So, praise God. Salamat kay Yula Marie. Inoperan ako ng Valentine's cake na bilhin. Amen. Amen. Binili ko na para hindi na ako mamroblema. Amen. Na-deliver na po. Hallelujah. Nakita na Sister Alicia. Praise God. It's cute. Amen. Hallelujah. Oh, it's so cute. Amen. So, hallelujah. So, yan ay naayos ko na. Praise God. Okay. So, sa Sabado naman, dito tayo, mga mag-aasawa, couples fellowship. Yan ang tema natin. Amen. Hallelujah. Buwan ng pag-ibig. So, alas 7 ng gabi rito sa church. Amen. Mga mag-aasawa. Mag-ibita kayo ng mga couples. May kainan tayo. Praise God. Amen. Dito na sila makapiling natin, makasama, mag-enjoy sila, parang date dito kung gusto nila. Amen. Pero, imbitahin nyo at hallelujah, mapalakas ang kanilang relasyon na ganun din ang bawat isa sa atin. Praise God. Okay? Hallelujah. Amen. So, yun na lang po ang ating mga announcement. Hallelujah. Okay? Okay, dumako po tayo sa pagkakaloob. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 12. Madalas ko itong ginagamit. Simula po sa talatang 1. Aklat ng Genesis, kabanatang 12, talatang 1. Hallelujah. Amen. Nabasa ko, si Trump po ay binabago, ang daming binabago sa US, sa gobyerno. Yung mga, nag-concentrate siya ngayon dahil businessman siya at nakasama niya pa ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, si Elon Musk, para tulungan siya. Naging government employee na si Elon Musk, pero 3 months lang. And so, ito ay parang silang, para siya, fraud, waste, and abuse, hallelujah, prevention officer, hallelujah, ni President Trump.
And so, hallelujah. At na dito, nabanggit doon na marami siyang pinasara na ang USAID kasi nga ayon ay corrupt. Nagpadala yata sa isang taon ang USAID ng $10 billion sa buong mundo. Hallelujah. Kasama na ang sex change para sa mga bata. Amen. Biro niyo yun. Pati mga nakakulong. Libre ang sex change sa mga transgender. What a waste, di po ba? Amen. At pinasara. Hallelujah. Ganon din. Amen. Ang huli ko nabasa sa ang kakatin namin nagbigay ng proposition ang mga Republicans, yung po ang party ni President Trump na babawasan ang mga taxes ng mga Amerikano na aabot ng $4.5 trillion. Dollars yun. Amen. Ibig sabihin, ang mga Amerikano nagbabayad ng taxes, amen, na kaya naman palang hindi sila dapat magbayad. Basta kakatin lang ang mga gastos ng gobyerno. $4.5 trillion. Hallelujah. Napakalaki nun. Hallelujah. Ang ating 3 trillion pesos ang budget ng Pilipinas buong taon. So yung 4.5 times mo yun ng 58 pesos. Napakalaki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At talaga naman, amen, napakahalaga na amen, ang pinuno ay dapat magmalasakit sa mga mamamayan. Amen? Hallelujah. Kasi pag pinabayaan mo yung mga cronies, di ba tawag nila, amen, hindi naman talaga siguro corrupt ang todong-todo ang si Presidente Bongbong Marcos, pero yung mga bataan niyan, di ba? Amen. Ganun din siguro ang mga Duterte. Di ba? Alam natin yan. Pero dahil nga sa mga cronies, yun ang talaga namang magagaling mangurakot. Amen. Hallelujah. So, dito sa munisipyo, praise God, hallelujah, walang balita, amen, na si Mayor Vico Soto nangungurakot. Katunayan, hallelujah, nanguhuli, nagsisisante ng mga, hallelujah, mangungurakot, amen, mga nangungutong, kahit na ang kaibigan niyang engineer. Diba, sinisante niya, nangihingi yata ng 10 to 50,000 pesos para makakuha ng permit. Hallelujah, na balitaan ni Mayor Vico Soto, isinumbong at sinisante. Siya nagpasok doon, nirekomenda siya, amen, hallelujah, dahil doon sa ginawa niya, hallelujah, siya rin ang amen, dahil sa ginawa ng kaibigan niya, siya rin mismo ang nagsisante sa kanya. Praise God. Okay? So, importante ang leader. Ganito sa ating babasahin, ito ang leader natin sa pananampalataya. Ito ay napakagandang buhay ni Abraham na dapat nating tularan. Amen. So, dumako tayo ron, Genesis 12, verse 1. Alam ko kayo nandun magsabi ng amen. Excuse me. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa lupain, sa iyong lupain, sa bayan mo, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain. Sabihin niyo, pagpapalain. At padadakilain. Sabihin niyo, dadakilain. Kung ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. Tandaan nyo, hallelujah, sa pangalan ng isang tao, hallelujah, isa sa pinakasikat na pangalan, kung hindi sa lahat, amen, sa buong mundo, kahit Muslim, Katoliko, Kristiyano, kahit kilalang-kilala, ang pangalang Abraham. Okay? 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga sumumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Tandaan niyo, pagpapalain sa iyo, hallelujah, ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Kaya yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abraham si Sarah na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. Sa east, naglakbay sa lupain si Abraham hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa punong ensina ng More, at Noe, nasa lupain yun ang Kanineo. At nagpakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay bibigay ko ang lupain ito, at siya nagtayo roon na isang dambana
sa altar sa Panginoon na napakita sa kanya, at mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Tandaan nyo, itong Bethel, ang ibig sabihin po yun ay bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos. Hallelujah. Ang kanyang tolda nasa kalunuran ng Bethel at nasa silanganan ng Hayan. At siya nagtayo roon ng dambana, altar sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Tumawag siya, at si Abraham ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. Amen. Dito makita natin na nangusap ang Diyos kay Abraham, inutusan siya, at siya ay sumunod. Amen. Na may pananampalataya. Sabi niya, lumayo ka, sabi rito, umalis ka, hallelujah, sa iyong lupain. Umalis ka sa bayan mo, hallelujah. Umalis ka mula sa iyong mga kamag-anak. Amen. At sa bahay ng iyong ama, talagang lagong nagiging malapit. Bayan, kamag-anak, pagkatapos, pamilya. Hallelujah, na yung bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Hallelujah. Amen. Ituturo pa lang. Hindi sinabi ko saan pupunta. Basta umalis ka lang. Layuan mo ang, hallelujah, inuiwan mo ang lumang buhay. Hallelujah. Layuan mo ang, hallelujah, lumang buhay. Amen. Hallelujah, mga epekto ng mga kasalanan o makakasalanan sa iyong buhay. At siya ay humakbang at sumunod. Hallelujah. Amen. At dito, makita natin dahil nakatagpo niya ang Panginoon, nagpakita, sabi rito naman sa verse, hallelujah, 7, sabi rito, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, nangako na dahil sumunod, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya nagtayo roon ng isang dambana o altar sa Panginoon, nagpakita sa kanya, at binanggit nga ang bahay ng tahanan ng Panginoon, at doon din, hallelujah, nagtayo siyang muli ng altar at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Napakahalaga ng altar sa buhay ng dambana. Amen. Hallelujah. Dito sa church, ito ang altar. Amen. Hallelujah. Dito natin na ito ay simbolo ng paglapit natin sa Panginoon. Tahanan ng Panginoon. Basta, templo, house of God. Amen. Dapat laging may altar. Hallelujah. Sa templo na tinayo sa Israel, may altar doon. Amen. Hallelujah. Pag-aralan nyo yan, yung tabernakulo na tinayo ni Moises, hallelujah, may altar. Nung wala ng tabernakulo, naitayo na kasi ni Solomon ang templo, may altar. Hallelujah. Ang altar po ay lugar ng pag-aalay. Amen. Doon natin dinadala ang ating mga hain, ang ating mga handog. Hallelujah. At dito, inawit nga natin, hallelujah, ang Panginoong Yesus ang nagbigay ng buhay niya, binuhos niya ang kanyang dugo sa altar. Yun ay sa krus ng Kalbaryo. Yun ang naging altar. Hallelujah. Hinandog ng anak na Diyos, kanyang buhay doon. Hallelujah. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ay para sa atin. Kaya, ngayong gabi, nasa tahanan tayo ng Panginoon, may altar. Kukuha tayo ng ating mga handog. Iaalay natin sa Panginoon. Kaya naging, amen, excuse me, kagaulin na natin na ilagay natin dito ang offering basket. Amen. Ibang churches, hindi na sila nagpapasa. Ang gagawin ng mga tao, sila pupunta sa altar, habang kukunin ng offering, tatayo, dadalhin dito. Amen. Hallelujah. Lalagay sa offering basket. Hallelujah. Amen. Bakit? Simbolo lang naman yan. Amen. Pag ikaw nagbigay, naghandog, hallelujah. At dito rin sa tahanan pa, sabi rito, sinambitla. Ang sinambitla, binignan ko, ano ba yung sinambitla? Ang lalim. Yung pala, tawag. At siya ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. So, ganyan yan. Naghandog, gumawa ng altar, naghandog, pagkatapos, tsaka, ibinigay ang kanyang mga kahilingan sa Panginoon. Tandaan nyo, gana tayo lalapit. Mula Genesis, binasa natin, hanggang Revelation, na ang sino mang lumapit sa Panginoon, laging naghahandog. Laging may dala. Amen. Bakit? Hallelujah. Yan ay pag-express natin ng ating pagsamba, pagpupuri, pero lalo na pasasalamat sa ating buhay na tinagpo niya ang ating mga pangangailangan at ang ating mga tinatangkilik at ari-arian sa buhay na ito, siya ang nagbigay. Kaya dapat lang, amen, hallelujah, na tayo mag-alay, hallelujah, maghandog sa altar, hallelujah, ng Panginoon Diyos. Ngayong gabi, hallelujah, yan ang ating mga ikapu, kaloob at mga pangako. Praise God. Ang Panginoong Jesus, ayon sa ating awit, siya ang namatay.
hallelujah, siya ang inihandog na todo para sa ating mga kasalanan. Hallelujah, hindi na natin dapat gawin yan. Hallelujah, tayo latayan, pagkatapos ay sugatan, patayin para sa ating mga kasalanan. Hindi, ginawa na ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Ngayon naman, amen, ang ating pag-aalit, paghahandog, amen, ayon sa mga bunga ng ating katawan. Hallelujah, ang ating mga pagpapagal. So magbigay tayo ngayong gabi. Hallelujah, alalahanin niyo ang ating mga ikapu, mga pangako. Hallelujah, katulad ng aking binabanggit, kung yan ibibigay niyo sa church planting at World Evangelist Mission. Hallelujah, yan ay inyong markahan sa envelope. Praise God. Amen. Habang lumalapit ang ushers, hallelujah, palakpakan at pasalamatan natin ang Panginoon. O Diyos, salamat na ikaw ang Diyos, hallelujah, nagpapala sa amin, Panginoon, ng walang patid, sa pangalan ni Jesus. Yes, so God. Amang banal, ang mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, minsan pa kami nagpapasalamat, Panginoon God, na muli kami makapagbibigay, Panginoon God, sa gabing ito, Panginoon God, sa lahat ng maliligong, Panginoon God, patuloy mo ibalik ng siksik, liglig, umaapaw, walang sukat kalagyan, Panginoon God, ang mga maani, Panginoon God, sa gabing ito, Panginoon God, ay gawin mo, Panginoon God, mga kaluluwa, Panginoon God, gayon din upang mapalawak pa, Panginoon God, ang iyong kaharian, Panginoon God, Diyos sa lupa, Panginoon God, maabot pa, Panginoon God, mga makasalanan, Panginoon God, mga hindi pa nakakarinig na yung mga salita, Panginoon God, patuloy na pagpapala, Panginoon God, palaguin mo nawa, Panginoon God, ang mga businesses, Panginoon God, mga trabaho, promotion, Panginoon God, sa kailang mga buhay, Panginoon God. Ito po ang aming panalangin, sa lahat ng papurit, pagsambat pa, salamat sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen. God bless you po sa inyong kaloob. Awitin natin, we bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise into the house of God. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga kaloob. Hallelujah. Ibabalik ng Panginoon pangako niya, siksik-liglig at umaapaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayon naman, buksan po natin ang ating Biblia, amen, sa ating pag-aaral ngayong gabi, sa aklat po ng mga taga-Galacia. Bagong tipan, Galatians chapter 3 naman. Hallelujah, mga taga-Galacia, kabanatang 3, mula sa talatang 1 hanggang 9. Mabibasa natin patungkol kay Abraham. Hallelujah, dito ay babanggitin si Abraham sa ating pag-aaral, hallelujah, sa ating teksto nga ito. Patuloy ng staying fresh, manatiling sariwa, at dinagdagan natin and on fire. Hallelujah, sariwa at maapoy. Hallelujah, sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating relasyon. Praise God, okay? Hallelujah. So, dumako tayo ron, pagkatapos ay mag-review tayo ngayong gabi. Hallelujah. So, Galatians chapter 3, verse 1. Hallelujah. Kung kayo nandoon, magsabi ng amen. Sabi rito, hallelujah, ito ay patungkol, sabi rito, by faith or works of the law. Sabi, ito ba ay sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pagtupad ng mga utos? Hallelujah. O gawa patungkol sa utos. Yun ang tanong. Yun ang title nito. Sabi nga rito, o mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Bewitch. Sa Ingles, ibig sabihin naman sa bewitch, pag sinabing bewitch, sino ang kumulam sa inyo, ng gaway sa inyo, na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag. Para ba sinasabi, di ba, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo, tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig? Salita ng Diyos, amen, dinagdag ko na yan, tungkol sa pananampalataya. Verse 3, napakamangmang bagan na baga kayo,
hallelujah, kayo nagsimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Tandaan nyo, Espiritu versus laman, laging magkaaway. Hallelujah, flesh and the Spirit. Hallelujah. At fourth, tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubang maraming mga bagay kung tunay na walang kabuluhan. Sabi nga, dahil nga under persecution sila, dumaan sa mga pagsubok at mga, hallelujah, pag-uusig, para bang nabaliwala yung pag-uusig na dinaanan nila dahil sa pananampalataya nila, hallelujah, sa salita. Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Sabi, ano ba to? Yung mga himalang nakita nyo sa buhay nyo, hallelujah, na ginawa ng Panginoong Yesus, yan ba ay ginawa ayon sa kautusan o dahil nanampalataya kayo, dahil sa pananampalataya? Amen. 6, gaya nga ni Abraham, ayan na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Hallelujah. Because like Abraham, who believed, amen, God by faith. Hallelujah. And who obeyed by faith, and this was counted to him as righteousness. Amen. 7, talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya at ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat pinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Binasa natin yan. Noon pa sa Old Testament, sa Genesis, hallelujah, sinabi na kay Abraham, hallelujah, na pagpapalain sa kanya, hallelujah, ang lahat ng mga bansa, hallelujah, sa kanya. Okay, 9. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Hala, tayo yumukot manalangin. Panginoon, salamat sa iyong presensya sa dakong ito, o mapagmahal at banal na Diyos Ama. Salamat pa nga, Panginoon, na kami tinatanggap mo sa pamamagitan ng iyong banal na anak, si Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ngayong gabi, pinayang kami ng kalayaan na ikaw ay purihin at sambahin. Ganon din, Panginoon, mapaglingkuran. At ngayong gabi, Panginoon, kalayaan na tumawag sa iyong pangalan. Halala sapagkat kailangan ka namin, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa. Panginoon, ang mga tenga ay buksan mo para tunay na makarinig ng iyong salita at katotohanan. Ganon din ang mga puso, punuin mo, Panginoon, ng iyong salita at katotohanan at magdala ng kalayaan, Panginoon, at kalaguan sa aming mga buhay at pananampalataya. Ito pong aming dalangin. Salamat sa pagpapahid ng iyong banal na langis. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So for the sake of pinag-aralan natin, ang mga huling, hallelujah, ang mga huling araw. Ano ang mangyayari? Amen? Of course, nung una ay, kaya sinabi natin na staying fresh and on fire, ginamit natin ang kwento ni Moises sa disyerto, nakita niya ang mababang punong kahoy na nag-aapoy pero hindi natutupok. Hallelujah. At yun ay presensya ng Diyos sa gitna o sa loob ng punong kahoy na yun. Banal, hindi natutupok, nagkaroon siya ng interes, hallelujah, na makita ito at pinanood niya at tinawag siya roon ng Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi nasusunog, sabi natin, dahil hallelujah, ang Diyos ay naroon at banal. Ganon din ang presensya ng banal na Espiritu sa atin. Hallelujah. Kaya ang church o Israel muna ginamit natin, hallelujah, ay hindi natutupok sa gitna ng mga atake. Hallelujah, mga kaaway sa kanila. Praise God, mga pinagdaanan sa kasaysayan, hallelujah, ng Israel, amen, sa Biblia. Ganon din ang church. Dumaan, sabi natin yan, nung kauna-una ng church, dumaan sa mga pagsubok, sa mag-uusig, hallelujah, at naroon, hallelujah, nanatili, 2,000 years later, narito pa rin ang church, narito pa rin tayo, hallelujah, at ngayong gabi, hallelujah, yan inay para sa bawat isa sa atin na Kristiyano. Dadaan tayo sa mga pagsubok, dadaan tayo sa mga pag-uusig, apoy sa ating buhay, hallelujah, kapag nasa atin ang Espiritu Santo, ang banal na presensya ng Diyos, hindi tayo matutupok. Hallelujah, hindi tayo mawawasak, hallelujah, at
Amen? The believers, the church will stay fresh and on fire by the Holy Spirit. Hallelujah. Ang mga mananampalataya, ang buong iglesia, ay mananatiling sariwa at maapoy na hindi tayo natutupok sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tinanong natin na, nagbigay tayo ng tanong, do you know that the love of God for you is on fire? Alam mo ba na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay nag-aapoy, nag-aalab. Amen. Napakatindi. Ginamit natin ng John 3:16. Mahal na mahal tayo ng Diyos na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak para alay. Amen. Sino rito? Hallelujah. Kung may anak ka, ibibigay mo para, hallelujah, kakatayin mo. Amen. Hallelujah. Para sa ibang tao. Di ba? Amen. Kung tutuusin, mas mahal pa tayo. May nagsabi nun, pero of course, mas mahal pa tayo ng Diyos Ama kaysa, hallelujah, kaysa sa Diyos Anak. Kasi yun ang inihain niya para sa atin. Amen. Hallelujah. Pero hindi yun. Ang punto ron ay katulad ng ginawa ni Abraham, kaisa-isang anak. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, iyalay mo sa akin sa bundok ng Morem. Hallelujah. At sinunod niya. Hinawat siya ng Panginoon. Sabi, nakita ko na ikaw, na mas mahal mo ko kaysa sa iyong anak. Yun ang ibig sabihin noon. Hallelujah. Na ang anak, amen, mahal na mahal ang Diyos Ama, sumunod. Hallelujah. Nakaririnig ko lang yan sa sermon ni Pastor Scott Lam sa conference nyo sa Prescott. Yung pala, hallelujah, kapag ang Espiritu ng Diyos sumasa iyo, hallelujah, may relasyon ka sa Diyos, amen? May relasyon ka sa Diyos, hallelujah, na nag-aapoy. At makikita mo ron, hallelujah, na ang pag-ibig ng Diyos ay talaga namang maapoy na paapoy, maalab, lalong-lalo na sa Trinity, mahal na mahal ng Diyos, Ama, ang Diyos Anak. Kaya, hallelujah, ang Diyos Anak, hallelujah, inutusan niya at pinakita naman ng Diyos Anak na mahal niya ang Diyos Ama sa kanyang pagsunod. Di ba? If you love me, you do my commandments. Sinabi ng Panginoon Yesus sa atin, yung pala, yung relasyon natin sa Panginoon yun, kasi nga, ang relasyon niya ng Diyos Anak at ng Diyos Ama, ganon. Pinakita ng Diyos Anak na mahal niya ang Ama, hallelujah, sa pagsunod niya sa mga utos ng Diyos Ama. Amen. Kahit na kamatayan. Hallelujah. So, ganun ang ating pananampalataya. Narinig ko sa sermon na yun, na relational. Hallelujah. Dahil ito ay, yung pagtira ng banal na Espiritu sa atin, yan po ay relational. Ang punto ay pag-ibig na nag-aapoy. Pag-ibig na walang kapantay, di ba? No greater love than this for a man to lay down his life for his friend. Walang kasing dakilang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao, ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Hallelujah. Ganun din sabi nga sa John 15, sa John 15:13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Makikita natin dito, hallelujah, na iyan ay ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aapoy para sa atin. Amen. Hallelujah. So, it's only appropriate, hallelujah, for us to love God the same way with the greatest love. Di ba? Kaya marapat lang na tayo, ibalik natin ang pag-ibig ng Diyos o ibigin natin ng Diyos ng ganun ding paraan. Di ba? Hallelujah. Ang pinakadakilang pag-ibig natin na maibibigay. Ano naman yun? Hallelujah. The greatest commandment. Hallelujah. You love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Hallelujah. And then your neighbor as yourself. Di ba? Ang pinakadakilang unang-una. Kung mamahalin mo ang Diyos, hallelujah, hallelujah, ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, hallelujah, sa ibang, hallelujah, verse ay buong kalakasan mo. Sabi, ito ang dakila at pangunahing utos. Wala na iba. Tapos, kung gusto mo may susunod, ang pag-ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. At yan nga, sabi, yan ang yung dalawang verse na yun sa Bible, yon ay katuparan ng buong Bible. Pag nagawa mo yun sa buhay mo, hallelujah, natupad mo ang buong Bible mula Genesis hanggang Revelation. Hallelujah. Amen. And so, at ngayon nga, sabi ng Panginoon, hallelujah, na dito papakita naman sa atin
na ano yan, na ang mga pag-ibig ng mga tao ngayon, amen, ay, imbis na lalong mag-apoy, ay manlalamig. Sa katapusan ng mundo, tinanong siya ng mga alagad, kailan mangyayari ang mga bagay nito, kailan ang katapusan ng, hallelujah, ng sanlabutan, sa signs of the end of the age. Hallelujah, sumagot si Jesus sa kanila at sinabi sa Matthew 24:4, hallelujah, mag-igil kayo, na huwag kayong mailigaw ni numan. Hallelujah, sapagkat marami ang magsiseparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Hallelujah. And then, tumalun tayo sa verse 12, Matthew 24:12. Sabi, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, sa pagsagana ng mga kasalanan, lalong magiging talamak, sabi, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. And the love of many will grow cold, will wax cold. In malalim na Ingles. Hallelujah. Marami ay manlalamig. Ano ibig sabihin nun? Hallelujah na. Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, imbis na ang hamon na mag-apoy tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon, hindi. Manlalamig. Hallelujah. Amen. And so, sabi nito, dahil sa kasalanan, amen, sabi nga, ano mga kasalanan, lalong lalala, the betraying of Christians by those who profess to be Christians. Hallelujah. Makikita natin dito, ano mga mangyayari. Hallelujah. Ang mga pagkitrador, hallelujah, pagkakanulo, hallelujah, sa mga Kristiyano, ng kapwa Kristiyano. Di ba, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hallelujah. Mag-apoy din ang iyong pag-ibig, hallelujah, sa kapwa mo. Hallelujah, kapag mahal mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, maapoy yun. Di ba, ayaw masaktan. Hallelujah. Gusto mo maligtas ka, kaya pag nakita mo mapapahamak yung, hallelujah, yung kapwa mo, liligtas mo katulad ng mabuting Samaritano, inalagaan, niligtas at pinagaling ang kaaway niya, Hudyo, na nakawan ng mga, hallelujah, mga tulisan. Okay? Hallelujah, yun. Betraying Christians, mararanasan natin yan. Hallelujah, ganun din, sabi doon, the pernicious errors of false prophets and others, binanggit. Hallelujah, ang mga maling turo, hallelujah, ng mga bulaang propeta at iba pa. Nakita natin niya, marami ngayon. Amen. Laging pumapasok sa isip ko, itong nakaraan, nag-ano ko, muni-muni ako sa daily reading ko, pumasok sa isipan ko, si Ed Lapis. Sabi ko, ano na kaya nangyari sa kaso niya, na sinabi niya, hallelujah, na ang Diyos ay masyadong malupit sa Old Testament. Kaya yung Diyos sa Old Testament ay hindi pareho ng Diyos sa New Testament na sa Panginoong Yesus. Sabi hallelujah, si Yahweh, amen, hallelujah, ay hindi si Jesus doon. Amen. Yung pala, pag binasa ko yun, meron tinatawag na, Messianism. Amen. Doon ang galing yung bang, hallelujah, ang Diyos sa lumang tipan ay masyadong malupit. Na yun ba yun? Pagka sinabi sa Israel, atakihin nyo ang bayang yan at ubusin nyo, lipulin nyo lahat. Hallelujah. Lalaki, babae, hallelujah, mga, nanay, pati mga anak, ubusin nyo, pati mga hayop. Patayin nyo lahat. Di ba? Pagkatapos, Sodom at Gomorrah, ginuno ng Panginoon. Sabi, masyadong malupit yan. Hallelujah. Hindi yan ang Diyos na napapagbiyaya. Gracious and loving God, compassionate, katulad ng Panginoong Yesus, siya mismo namatay sa krus. Magkaibang Diyos yan. Sabi niya. So, tinanong siya ngayon ng mga evangelicals na kanyang, hallelujah, na kanyang pinagkakatiwa, independent siya, wala siyang pastor, wala siyang leader. Yan ang hirap. Wala siyang leader. Hallelujah. Amen. At, nung pronta siya, sabi, ay, nako, pag-aaralan ko yung sinabi ko. Hallelujah, pag-aaralan. Hindi naman siya adamant, pero hindi rin siya nagsisisi. Yan ang galing din yung turo. Nasa Amerika ako, nasabi nung isang pastor, nasa Assemblies of God, famous yun, pati yung alagad niya, famous si Carmen. Yun ang gospel song, pinakasikat yung dati sa Amerika na gospel singer. Hallelujah, ilang beses ko napanood yun sa concert. Ano yung si Mrs. Ang church ko, buong church ko, dinadala ko rin sa concert niya. Nag-a-altar call. Ito nga si Carmen. Yung pastor niya, bumaling sa turong yaon. Nasabi niya, hallelujah, ang impyerno ay hindi forever. O walang impyerno, katulad ng turo ng mga Jehovah Witness. Kasi masyadong malupit. Yung lola ko namatay.
kung hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Ibig sabihin na sa impyerno siya forever. Hindi naman siguro gagawin ng Diyos yun. Kaya in-excommunicate siya ng Assemblies of God. Kasi ang heaven ay forever. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon, ganun din, napakalinaw, na ang impyerno ay forever. Hallelujah. You take it as that. Kailangan kunin mo yan ng ganyan. Hallelujah. Kapag ganyan pag-aaral ng Biblia, Bible study tayo. Kung mag-aaral ka ng Biblia, hindi mo naintindihan, sabi mo, ano ba ito? Tatanungin mo, ano ba ito? Ito ba ay talinhaga? Hallelujah, talinhaga. Sabi, talinhaga. Parabola, para bang, o ito ay para sa, ito ba ay hula, mangyayari? Di ba? Ang unang-una, pagbasa mo sa Bible, ang unang gagawin, babasahin mo muna to in the mind, hallelujah, sa kaisipan na ito ay literal muna. Babasahin ang unang, i-apply mo, ito ay literal. Kapag hindi mo na maintindihan, walang explanation, hindi, tsaka mo i-consider ang, baka ito ay talinhaga, parabola. O kaya ito ay hula. Pero sa pag-aaral ng Biblia, yung muna papasok sa literal. Kaya pag sinabi na, hallelujah, ang langit ay forever, hallelujah, buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon, Diyos, hallelujah, na ganun din ang pag sinabi, kamatayang walang hanggan, hiwalay naman sa Panginoon Diyos. Di ba? So, sabi natin, ma-apply ba yung literal? Ma-apply yung literal. Literal na forever in heaven, literal na forever in hell. Amen. Ganon. Hallelujah. Kaya yun, yan ang doktrina na ating pinaniyo, pero marami na pumapasok na ganyan dahil nga galing sa Jehovah Witness. Hindi nila makakilala ang Panginoon. Pero tandaan nyo, bakit ganon? Napakalupit nga. Wala ito sa ko, i-explain ko lang sa iyo, bakit ganon. Hallelujah. Tanong, talaga naman, kung ang mapagmahal na Diyos, bakit niya hayaang ang mga tao, hallelujah, amen, ay mapatapon sa impyerno at magdusa magpakailanman. Amen. Tandaan nyo, binanggit natin dito sa pag-aaral na ito, ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa mga tao. Para kay nino? Kay Satanas at ang kanyang mga kampon, mga anghel na forever nakita ang kapangyarihan ng Diyos, talaga namang harap ng Diyos. Nakita na lahat. Akalain mong traitor rin pa Diyos? Magrebelde pa sa Diyos. Di forever sila sa impyerno. Amen. Hallelujah. Yan ang gusto ni Lucifer. Gusto niya maging Diyos. Okay. Hallelujah. Sige, ikaw ang Diyos sa impyerno. Di wow. Amen. Pero maraming mga tao pupunta sa impyerno dahil sa kanilang pagpapasya. Yung, sabi nga, yung ayaw. Amen. Hallelujah. Dito sa buhay na ito, na makapiling ang Diyos. Amen. Yan ay ibibigay ng Diyos sa kanila. Forever. Kaya maganda, mga kapatid, tayo nagsisimba sa piling ng Diyos sa kanyang tahanan. Kasi ito ang practice, hallelujah, natin, na tayo makapiling siya forever sa langit. Kaya yung mga hindi nagsisimba, amen, hallelujah, yung mga makasalanan na ayaw makapiling ang Diyos, ayaw manampalataya sa Diyos, hallelujah, naku, napakalupit ng Diyos. Di ba? Hindi nila makakapiling ang Diyos dahil yon sa kanilang pagpapasya. Kasi, mga kapatid, our free will, ang sarili nating loob, kalooban, pagpapasya, hindi po yan, amen, aabusuhin ng Diyos. Hindi kanya pipilitin na ikaw makapiling niya. Na ikaw sumamba sa kanya. Yun ang kaibahan natin sa mga robot. Yun ang kaibahan natin sa mga anghel. Amen. Tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pananampalataya sa ating sariling pagpapasya na tayo, hallelujah, magmamahal, iibigin ng Diyos sa ating sariling pagpapasya, sa ating sariling pagpipili. Amen. Kaya ang mga tao, ganun ba? Yung mga tao na pumupunta sa impyerno dahil ayaw nilang makapiling ang Diyos. Pagkatapos, ito pa tanong, hallelujah, bakit sila pupunta?